my beloved Boss Mike Cervera. Walang yato mga DD shit. Patatalsikin na daw ang Pangulong Bongbong Marcos. Pasok. That there will be a caravan for signature campaign to subject Marcos Jr. to impeachment. Alak ka! Ayan na, i-impeach na daw nila. Bakit? Bakit yung i-impeach? Grabe kayo. Ha? Ilan ba kayo? Sige tuloy. I-impeach na daw. Meron na daw silang plano. Sa Congress, at mayroon yatang 2 congressman na nag-volunteer, hindi ko mo naman babanggitin. Ulitin ko ayan ha, may nag-volunteer. May nag-volunteer daw. 2 kongresista. Oo. Para umpisahan na daw yung impeachment ni Pangulong Bongbong Marcos ayon sa mga nananaginip na kalbong ito. Sige, tuloy. Sige na. Sige, pasok. There is now a group na nagsasagawa ng nationwide caravan for signature campaign by the Filipino people to... Hello! Meron pa raw silang signature campaign, Anak ng pating na yan, Ano to? Panglaban sa impeachment ni Sara na uumpisan na yata next month? Diba, Mga kababayan, ayan, patatalsikin na. Rally-rally nga kayo. Wala naman kayo nagawa. Only subject the President and his cabinet, the Senate and Congress and the Vice President to the hair follicle public and transparent scientific drug testing immediately, but rather also to call on Congress for the initiation of impeachment trial. Kasama pala yung mga panawagan nila, mga kababayan na, yung drug test, na ang gagamitin yung follicle ng buhok daw. Hair follicle, anak ng pating. Oy! Bago yan, yung sinasabi nyo mga drug test sa Pangulo. Tanungin nyo muna si Digong kung nagpa-drug test noon. Di ba, mga kababayan? Si Digong nga hindi nagpa-drug test dahil presidente. Isa pa, yung anak na lang. Si Pulong, di ba? Pinapakita lang, gusto lang makita ni Senator Trillanes. Ni Senator Trillanes, yung tato, hindi nga pinakita. Gunggong. Dapat yung tato lang na hinihiling sa investigasyon, pinakita sana. Edi nagkaalaman. Pulikol. Ano naman si Vancouver? Di ba? Kita nyo, yun lang yung tato, yung tato lang, mga kababayan, na pinaghuhubad. Hindi naman siya hearing mismo, kundi sa isang kwarto para tignan ni Trillanes at picturean. Para i-decode kung saan ba yung tattoo na yan, kasi lahat ng tattoo mayroong ibig sabihin pero pinagbigyan ba tayo? Hoy, kalbo, yung tattoo ni Pulong, ipa-decode nyo muna. Ang dami nyong alam, ang dami nyong hinihingi. Nung kayo nakaupo, yung amo mo nakaupo, wala namang pinagbigyan. Di ba? Ayun na, kasi mabubuko yung tato ni Pulong, trial. Idamay pa niya ang Congress. Yun na nga. Hair follicle dyan kay Kalbo. Uy, wala kang buhok. Lalo na si Roque. Diba? Itong mga nananawagan Impeachment complaint and trial against the President to remove him from office for betrayal of public trust and culpable violation of the Constitution. Ang dami mo sinasabing kaso. Umpisan nyo na yan. Yung impeachment nyo na yan. Ito na. Impeachment daw naman ni BBM. Kilala nyo ba to si Mark de Guzman? Kasama natin to, kasama natin to. Sige, tuloy. At may dalawang congressman na mag-ahain. Malamang, ayaw pa sabihin, malamang, sino ba yun? Di si Pulong, tsaka si Alvarez. Ayaw pa sabihin, Ano magagawa ni Alvarez? May kaso nga rin. Si Pulong, ano bang credibilidad ni Pulong? Wala nga
Sa Davao nga, wala ring nagawa. Di ba? Bago sana kayo magdadagdag ng mga DDS, sabihin nyo muna. Kung anong mabuting nagawa ni Digong, maaaring meron. Hindi naman natin inaalis. Siguro, konti. Pero mas maraming dispalinghado eh. Alam nyo kasi ang hinahanap ng taong bayan, yung malinis talaga. Yung malinis na nanungkulan. Di ba? Kaso wala nga tayong makitang ganun eh. Walang ganun. Si Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Di ba? Eto. Kaya nga etong NEDA, binabanatan natin. Bakit? Kasi, mga kababayan, yan yung mga sumisira. Yan yung magiging batik sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya NEDA, umayos-ayos kayo dyan. Hindi kayo nakakatuwa. Yun na lang naman mga kapartido na. Ang nakakatawa rito. Ang lakas ng loob magpapa-impeach. Yung inyong people power ano na nangyari? Yung besa kayo lang pupunta sa EDSA, wala pa 100 na umaattend. Tapos nagpunta ka sa Liwasang Bonifacio, wala pa 200. Ang tagal na niyan. No? Baka magulat na lang kayo. Ang nai-impeach na pala yung inyong si Itok-Itok, si Kapitana. Ayun lang. Yun lang ang problema. Yun lang ang problema. Di ba? Ang problema nga naririnig ko lang naririnig ko lang mga kababayan naririnig ko lang. Si Sara baka ma-impeach yan, maumpisahan ang impeachment next month. Dahil meron na namang isyong lumabas yung 700 billion. 700 billion na pondo na ngayon ay iimbestigahan daw dyan sa Senado at Kongreso, mga kababayan. Kita nyo? Akala ko ba 100 billion lang kaya ni Sara nga iayos ang Department of Education. Bakit ngayon lumalabas meron daw pondo na 700 billion. Kita nyo? Si Fiona, na naging pondo para sa DepEd. 2 taon, mga kababayan, wala Ay, nako. So, nakakatawa lang. Guys, paspasan na sila, alam nyo kung bakit. Talagang natataranta na itong mga mga makadutayan ito. Kasi may sasabog ngayong September. Abang-abang. Sa mga, sa mga mahilig sa mga news, lalo na kung nakikinig ka kay dating Justice, Carpio, ganyan. Kung yan ang mga pinapakinggan mo ng mga tao, alam mo yung tinutukoy ko. So, mukhang may sasabog ngayong September. No? Kung nanonood ka rin kay Richard, yan ang mga panoorin nyo, mga matitinong tao. So, ay sinasabi ko sa inyo, mga matitinong tao, hindi tulad nito. Yan. Okay. Si Ka-Eric. Ito, panoorin nyo It's now a call that there will be a caravan for signature campaign to subject Marcos Jr. to impeachment sa Congress. At mayroon yatang 2 congressman na nag-volunteer, hindi ko mo naman babanggitin. Ulitin ko Diyos ko po! Dapat ito ito mo. Bobo ka. Nangihina ako sa kabobohan mo. Nakakapanghina talaga yung kabobohan Di ba? Our beloved Boss Mike